Kumusta po, mga minamahal kong tagapakinig sa Boses ng Pagmamahal? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na ang inyong puso para sa isa na namang kwentong totoo. Ngayong araw, sabay-sabay nating lalakbayin ang isang kwento kung saan ang dangal ng pamilya ay itinaya at ang isang nakaraan na akala'y nakabaon na ay biglang sisibol. Paano kung ang pagmamahal na pinili mo ang siyang magbubunyag sa mga lihim na pilit tinatago? Anak ka lang ng pulubi, Nanay Rosa, ni hindi mo alam kung anong apelyido ang karapat-dapat mong ipagmalaki. Umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Doña Helena Ortiz sa buong palengke ng Mandaue, parang kidlat sa gitna ng tirik na araw. Walang ano-ano, tumahimik ang lahat. Nagsara ang mga bibig ng mga nagtitinda. Napatigil ang mga mamimili. Ang lahat ay nakatingin sa isang babaeng nakayuko. Bit-bit ang isang bayong na nahulog ang laman. Si Nanay Rosa, ang ina ni Leo. Ang nanay na pinagkalooban si Ana ng pagmamahal na matagal niyang hinahanap. Ngayon, nakatayo siya doon, sa gitna ng lahat. Parang isang estatwa ng kahihiyan. Namutla ang kanyang labi. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa. Ang kanyang mga mata, na karaniwan ay puno ng ngiti, ngayon ay walang emosyon, maliban sa isang malalim na sakit na hindi kayang bigkasin ng anumang salita. Ang mundo niya ay gumuho sa bawat salitang lumabas sa bibig ni Doña Helena. Pakiramdam niya, dinudurog ang kanyang pagkatao, hindi lang sa harap ng mga taong kilala niya, kundi sa harap ng buong komunidad. Bakit? Saan siya nagkamali? Nakita ni Ana ang lahat, ang bawat salita, bawat titig na puno ng paghamak, bawat pagtango ng mga taong walang magawa. Naramdaman niya ang hapdi na tumagos sa puso ni Nanay Rosa. Ngunit higit pa roon, ang mga salita ni Doña Helena tungkol sa apelyido ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Ana. Hindi lang ito insulto, may laman, may kasaysayan. Parang may pumitik sa isang hibla ng memorya, isang alaala ng mga bulong-bulungan sa bahay ng kanyang ama noon. May itinago sa kanya. Manang, dapat ka talagang matuto. Patuloy ni Doña Helena, ang boses ay puno ng paghamak. Ang mahirap ay dapat manatili sa lugar nila. Huwag kang lumampas sa linya. Isang empleyado ni Doña Helena ang lumapit, nakatingin ng matalim kay Nanay Rosa. Ipaaresto na lang namin kayo kung ayaw ninyong umalis. O mas mabuti pa, humingi kayo ng tawad. Ang salitang tawad ay parang latigo na humagupit sa kaluluya ni Nanay Rosa. Yumuko siya. Hindi niya nagawang tumingin kahit kanino. Ang pait ay dumaloy sa kanyang lalamunan. Hindi siya dapat humingi ng tawad. Wala siyang ginawang masama. Ngunit sa harap ng kapangyarihan at paghamak, ano ang magagawa niya? Ang kanyang mga mata ay nanatili sa sementong basang-basa ng luha. Hindi kinaya ni Ana. Naramdaman niya ang galit na kumukulo sa kanyang dugo. Si Nanay Rosa, ang babaeng nagturo sa kanya ng kahulugan ng tunay na pamilya, ay hindi dapat dumanas ng ganito. Ito ay higit pa sa isang simpleng away sa parking. Ito ay pagyurak sa dangal. Nang gabing iyon, sa loob ng maliit nilang bahay, tahimik si Nanay Rosa. Hindi kumain, hindi nagsalita. Nagpapanggap siyang natutulog. Ngunit naririnig ni Ana ang bawat buntong hininga. Narinig din niya ang pag-iyak ni Leo sa kabilang kwarto. Isang lalaking hindi sanay sa ganitong uri ng kahihiyan. Kinabukasan, lumapit si Ana kay Leo. Ang mga mata ay matapang. Hindi ito ordinaryong laban, Leo. May mas malalim pa rito. At hindi ko hahayaang baliwalain nila ang karangalan ng nanay. Ang mga salita ni Ana ay parang nagbigay ng lakas kay Leo. Ngunit kasabay nito ay isang mabigat na pasanin. Alam niya ang ibig sabihin ng mas malalim pa rito. Ang pamilya Ortiz ay hindi lang basta mayaman. May kapit sila. Malaki. Ngunit nakita niya ang apoy sa mga mata ni Ana. Apoy na nagpaalala sa kanya kung bakit niya ito minahal. Ang tapang nito, ang prinsipyo nito. Kinabukasan,
Sinimulan ni Ana ang kanyang investigasyon. Hindi na siya isang public prosecutor, pero ang utak niya ay nagtatrabaho pa rin na parang nasa korte. Nagpunta siya sa palengke, hindi bilang mamimili, kundi bilang isang naghahanap ng katotohanan. Kinapanayam niya ang mga tindera, ang mga nagbabantay ng parking, kahit ang mga tambay. Karamihan ay takot magsalita. Ma'am Ana, delikado po yan. Bulong ng isang matandang tindera. Malalakas po ang mga Ortiz. Marami silang pwedeng gawin. Pero sa bawat takot, mayroong isang bahid ng galit. Narinig niya ang mga bulong tungkol sa pang-aabuso ng kapangyarihan, pagnanakaw ng lupa, at mga taong nawalan. Hindi lang kay Nanay Rosa nangyari ang pang-aapi. Habang naghahanap ng koneksyon sa mga kasalukuyang proyekto ng Ortiz, napansin ni Ana na laging lumalabas ang pangalan ng isang lumang subdivision project sa Mandaue na biglang nahinto. May ilang lumang balita sa dyaryo, pahina ng lokal na pahayagan na nagsasaad tungkol sa mga isyu sa lupa at di umano'y sa pilitang pagbili. Nagkaroon ng pakiramdam si Ana na unti-unting nagbubukas ang isang pamilyar na pinto. Isang pinto patungo sa isang bagay na personal. Isang hapon, habang inaayos ni Ana ang mga lumang gamit sa lumang cabinet ni Nanay Rosa, doon niya inilalagay ang ilang lumang gamit mula sa bahay ng kanyang ama na dinala niya noon. May nahulog na isang luma at dilaw na photo album. Hindi niya ito nakita noon. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang isang faded na litrato ng kanyang batang ama, si Ramon Villaruel, kasama ang isang matandang lalaki na hindi niya kilala. Nakangiti sila, pero may kakaibang tensyon sa kanilang mga mata. Ang matandang lalaki ay may matulis na titig na pamilyar kay Ana. Ang titig na nakita niya kay Doña Helena. Hindi kaya. Ito ang ama ni Doña Helena? Parang may isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang batok. Kinagabihan, nagring ang telepono ni Ana. Si Ramon. Hindi siya nagtatanong tungkol kay Nanay Rosa. Diretsahan ang kanyang boses. Ana, narinig ko ang nangyayari. Huwag kang makialam. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Paano kung alam ko pa? Tanong ni Ana. May lamig sa boses. May kinalaman ba ito sa mga lumang usapan ninyo noon? Sa mga apelyido? Sandaling natahimik si Ramon. Ang paghinga niya sa kabilang linya ay mabigat. Hindi mo naiintindihan, Ana. May mga bagay na mas mabuting hayaan na lang para sa sarili mo at sa iyong pamilya. Pinatay niya ang tawag. Nanlamig si Ana. Ang bawat salita ni Ramon ay parang pako na bumabaon sa kanyang puso. Ito nga, may kinalaman ang lahat sa nakaraan. Ang galit ni Doña Helena ay hindi lang basta paghamak sa isang simpleng tindera. May mas malalim pa. At parang may itinago sa kanya ang kanyang sariling ama. Hindi na siya makakain ng maayos. Naramdaman ni Ana ang pagdududa, ang pag-iisip kung tama ba ang pinasok niya. Pero tuwing nakikita niya ang malungkot na mukha ni Nanay Rosa, bumabalik ang kanyang lakas. Hindi siya susuko. Kahit pa ang kalaban niya ay hindi lang ang pamilya Ortiz, kundi pati na rin ang anino ng kanyang sariling nakaraan. Habang nagbabasa si Ana ng mga lumang ulat tungkol sa Mandaue, isang maliit na detalye ang nakahuli sa kanyang pansin. Isang ulat ng isang proyekto sa lupa noong dekada 80, kung saan ang isang kumpanya na may pangalang Villaruel and Sons Development ay nakipagtulungan sa isang Ortiz Holdings para sa pagkuha ng mga lupain. Ang mga pangalan, ang dalawang apelyido, hindi ito nagkataon lang. Hawak ni Ana ang mga lumang dyaryo, ang mga pangalang Villaruel at Ortiz ay magkatabi. Naghuhumiyaw sa bawat pahina. Ang Villaruel and Sons Development. Iyon ang lumang kumpanya ng lolo niya na kalaunay pinamahalaan ni Ramon. Hindi lang ito basta koneksyon. Ito ay isang direktang ugnayan, isang pinagmula ng kanilang apelyido sa gitna ng isang kontrobersyal na proyekto. Buong gabi silang magkasama ni Leo, nakaupo sa sahig, nakapalibot sa mga lumang dokumento.
Habang binabasa nila ang mga detalye, unti-unting nabuo ang isang malabong larawan. Noong dekada 80, sa gitna ng mabilis na pag-unlad sa Mandaue, maraming maliliit na lupain ang binili o kumbinsihin ang mga may-ari na ibenta sa napakamurang halaga. Ito ay para sa isang malaking subdivision project na pinangunahan ng Ortiz Holdings. At sa likod ng legalidad ng mga transaksyong yon, nagtatago ang pangalan ng kumpanya ng pamilya, Villaruel, bilang isa sa mga consultant o facilitator. Ibig sabihin, bulong ni Leo, ang muka ay kunot noo. Ang pamilya mo, tumulong sa kanila para bilhin ang mga lupa ng mahihirap. Tumango si Ana, may kirot sa puso. Hindi lang basta tumulong, Leo, may bahagi sila sa proseso. At ang ilan sa mga lupa, kung saan nakatayo ang ilang bahagi ng palengke ngayon, ay kasama sa pinag-usapan. Biglang nanlamig ang kanyang pakiramdam. Ang saktong lugar kung saan ininsulto si Nanay Rosa may koneksyon sa nakaraan ng kanyang pamilya. Parang isang sipa sa sikmura. Ang ama niya, ang taong nagturo sa kanya ng kahalagahan ng integridad sa batas, ay maaring may bahagi sa isang transaksyong may bahid ng pang-aabuso. Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya ng sarili niyang dugo. Pinilit ni Leo na palakasin ang loob ni Ana. Pero Ana, hindi ikaw ang gumawa niyan. Bata ka pa noon. Hindi ikaw ang may kasalanan. Pero anak ako ni Ramon, Leo. At ang apelyidong Villaruel. Iyan din ang apelyido ko. Ang bigat ng apelyidong Villaruel, na dati simbolo ng karangalan at kapangyarihan, ngayon ay parang tanikala na gumagapos sa kanya. Kahit hindi alam ang detalye, ramdam ni Nanay Rosa ang tensyon sa bahay. Madalas niyang nakikita si Ana na nakatulala o si Leo na tahimik na nakatingin sa asawa. Magiliw siyang lalapit kay Ana, hahaplusin ang buhok nito. Magpapahinga ka muna, anak. Huwag mong masyadong dibdibin. Sa mga salita ni Nanay Rosa, ramdam ni Ana ang pagmamahal na walang pasubali. Isang pagmamahal na nagbibigay lakas sa kanya para ipagpatuloy ang paghahanap sa katotohanan, gaano man ito kapait. Isang hapon, nakatanggap si Ana ng text mula sa isang unknown number. Ana, kailangan nating mag-usap. Alam ko ang tungkol sa Mandaue Land Deal. Si Sarah ito. Magkita tayo sa lumang coffee shop sa kanto. 3:00, huwag kang magdadala ng iba. Si Sarah, ang kaibigan niya noong college. Nagtrabaho ito dati sa Ortiz Holdings bilang legal assistant. Ngunit bigla itong nag-resign. Walang pasabi. Ilang taon na ang nakakaraan. May malalim itong dahilan. Ngayon, muli silang magtatagpo sa gitna ng mga anino ng nakaraan. Parang may isang malamig na kamay ang humawak sa batok ni Ana. Sa isang sulok ng lumang coffee shop, nakaupo si Ana. Naghihintay. Pagdating ni Sarah, halata ang pagbabago sa kanya. Payat, magulo ang buhok, may takot sa kanyang mga mata. Ana, delikado ito. Bulong ni Sarah, halos hindi marinig. Maraming alam si Doña Helena tungkol sa lahat, at lalo na sa koneksyon ng mga Villaruel at Ortiz noon. Mayroon siyang isang file na pilit niyang tinatago. Ang file na iyon ang susi. Nang gabing iyon, habang iniisip ni Ana ang mga sinabi ni Sarah, lalo siyang nilukuban ng pangamba. Hindi niya alam kung ano ang laman ng file na iyon o kung paano ito makukuha. Ngunit isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Gaano kalaki ang kinalaman ng kanyang ama sa lahat ng ito? Biglang nag-vibrate ang telepono ni Ana. Unknown number. Sumagot siya. Ana, itigil mo na yan. Para sa ikabubuti mo, hindi mo kayang labanan ng Ortiz at lalong hindi mo gustong malaman ang buong katotohanan. Hindi ang boses ni Ramon, ibang boses, lalaki. Mas malalim, isang boses na nagparamdam ng lamig sa kaibuturan ng kanyang buto. Bago pa siya makasagot, pinatay na ang tawag. Ang boses sa telepono ay nanatili sa isip ni Ana, isang malamig na tinig na nagbanta. Sino ito? Isang tao mula sa Ortiz?
o isang tao na konektado sa lihim ng kanyang ama? Ang buong katotohanan na sinasabi nito ay nagdulot ng matinding kaba. Ito ba ang file na sinasabi ni Sarah? Sinubukan ni Ana na itrace ang numero, ngunit walang signal. Halatang sinadya. Ibig sabihin, alam ng taong iyon ang tungkol sa kanya, sa kanyang ginagawa. At may kapangyarihan itong itago ang kanyang identity. Naisip niya ang sinabi ni Sarah, may file si Doña Helena. Iyon ang susi. Ngunit paano niya makukuha iyon? Ang Ortiz Mansion ay isang fortress. Ang opisina ni Doña Helena ay mas mahigpit pa sa bangko. Habang nag-iisip, biglang may kumatok sa pintuan. Si Leo. Bit-bit niya ang isang baso ng gatas at isang plato ng pandesal. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Ana. Ana, magpahinga ka naman kahit sandali. Malumanay niyang sabi. Umupo sa tabi nito. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero tandaan mo, nanay at ako, nasa likod mo kami. Kahit ano pa ang lumabas, hindi magbabago ang pagtingin namin sa'yo. Ang mga salita ni Leo ay parang balsam sa sugatan niyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Leo at doon niya naramdaman ang kanyang lakas. Hindi siya nag-iisa. Ang pagmamahal ni Leo at ni Nanay Rosa ang kanyang sandigan. Dahil sa kanila, kaya niyang labanan ang lahat, kahit ang multo ng nakaraan ng sarili niyang pamilya. Kinabukasan, sinubukan ni Ana na muling tawagan si Sarah, ngunit hindi na ito sumasagot. Nag-text siya, ngunit walang reply. Biglang nag-alala si Ana. Nasaan si Sarah? Ligtas ba siya? Samantala, lumakas ang bulong-bulungan sa palengke. May mga nagkakalat ng tsismis na si Ana raw ay naghuhukay ng nakaraan dahil sa personal na galit. May mga nagsasabi pa na ginagamit lang daw ni Ana si Nanay Rosa para sa sarili niyang agenda na may pinupuntirya raw ang pamilya Villaruel. Ang mga salitang iyon ay nakarating kay Nanay Rosa. Lalo pang nalugmok si Nanay Rosa. Ang pagmamahal at pagtitiwala niya kay Ana ay hindi nabawasan. Ngunit ang hiya na dulot ng tsismis ay mas matindi pa. Ana-anak, baka tama si Ramon. Bulong niya isang gabi habang tinatahi ang luma niyang bestida. Baka mas mabuti nang hayaan na lang. Ayokong madamay ka pa. Tumingin si Ana sa nanay niya. Nakita niya ang pait sa mga mata nito, ang pagod. Huminga siya ng malalim. Nanay, hindi po ako titigil. Hindi po ito para lang sa inyo. Ito po ay para sa katotohanan at para sa lahat ng tulad ninyo na hindi kayang lumaban. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang matandang lalaki, si Manong Bert, na dati nagtatrabaho sa construction site ng Ortiz Holdings noong dekada 80, ang lumapit kay Leo sa palengke. Iho, nakita ko ang nangyari kay Nanay Rosa. Mali yan, may katarungan. May pinagkatiwalaan sa akin ng isang kaibigan ko noon. Sabi niya, kung may mangyari sa kanya, ibigay ko ito sa taong maglalabas ng katotohanan. Pero hindi ko alam kung paano gamitin. Binigyan ni Manong Bert si Leo ng isang luma, gasgas na USB drive. Ito sabi niya, Mandawi Land Deal, confidential. Iyan ang pangalan. Nagmamadaling umuwi si Leo at ibinigay ang USB kay Ana. Ang tibok ng puso niya ay halos magkabali-baligtad. Ito na ba? Ang file na sinasabi ni Sarah? Ang lihim na nagtatago sa likod ng apelyidong Villaruel at Ortiz? Nang isaksak ni Ana ang USB sa kanyang laptop, bumungad sa kanya ang isang folder. Ang pangalan, Mandawi Land Deal, Confidential. Ang Mandawi Land Deal, Confidential. Ang folder ay parang isang mabigat na pinto na nagkukubli ng matagal ng sikreto. Nanginginig ang mga kamay ni Ana habang idinodoble-click niya ito. Magkatabi silang nakaupo ni Leo, parehong hindi makahinga, parang may nagbabantay sa bawat galaw nila. Bumungad sa kanila ang sunod-sunod na PDF files. Lumang kontrata ng bentahan,
mga deed of sale, mga minutes ng meeting at scanned letters. Isa-isa nilang binuksan ang mga ito. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng larawan ng isang nakaraan na mas madilim kaysa sa inaakala ni Ana. Ang mga dokumento ay nagdedetalye kung paano systematically na binili ang mga lupa mula sa mga mahihirap na pamilya noong dekada 80. Hindi lang basta bentahan, may mga affidavit ng mga nagreklamo na pinilit, pinasok sa kasunduan na hindi naiintindihan o binayaran ng kakarampot na halaga para sa kanilang mga lupain. Ang mga kontrata ay drafted sa paraang pabor na pabor sa Ortiz Holdings at ang pangalan ng kumpanya ng kanyang lolo, Villarruel and Sons Development, ay lumitaw ng paulit-ulit bilang legal consultant, bilang mediator, bilang trusted partner. Sa bawat dokumento may pirma ni Ramon Villarruel. Nang makita ni Ana ang pirma ng kanyang ama sa isang partikular na kontrata, isang kontrata kung saan isinuko ng isang pamilya ang kanilang buong lupain sa presyong mas mababa pa sa isang taon nilang kita. Pakiramdam niya ay may bumagsak sa kanyang dibdib. Para siyang sinaksak. Ang kanyang ama, ang idol niya, ang pinagmulan ng kanyang prinsipyo sa batas, ay bahagi ng ganitong sistema. Ang pagmamalaki niya sa apelyidong Villarruel ay nabahira ng matinding kahihiyan. Ana, malumanay na sambit ni Leo, hinawakan ang kamay niya. Ramdam niya ang panginginig ng asawa. Hindi ko maintindihan, Leo. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Bulong ni Ana, ang mga mata ay puno ng luha. Ang ama ko, paano siya nagawang tumulong sa ganito? Ang file ay hindi lang naglalaman ng mga dokumento. Mayroon ding mga short audio recordings. Nang patugtugin ni Ana ang isa, bumungad sa kanila ang boses ni Doña Helena na bata pa kausap ang ama niya. Ramon, kailangan natin ng paraan para mapilit sila, sabi ni Doña Helena sa recording. Helena, may proseso tayo, sagot ng boses ni Ramon. Mas bata, mas mayabang. Pero may alam akong weak link sa pamilya na yon. Isang utang na loob na hindi nila pwedeng baliwalain. Nanlamig si Ana. Utang na loob. Ginagamit ang konsepto ng utang na loob para makapang-api. Iyan ang ginawa niya. At ang ama niya ay kasabwat. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Hindi nagtagal, muling nagring ang telepono ni Ana. Unknown number. Sumagot siya. Masyado ka nang lumalalim, Ana. Ang pamilya Ortiz ay hindi lang basta mayaman. May malalim silang pinoprotektahan. At ang pamilya mo, may bahagi sila roon. Kung ipagpapatuloy mo yan, hindi lang Nanay Rosa ang madadamay. Ang buong pamilya mo. Ito ang parehong boses na nagbanta sa kanya noong una. Sino ka? Anong kinalaman mo rito? Galit na tanong ni Ana. Isang tao na ayaw masira ang lahat. Maraming konektado sa lumang kasunduan na yan, Ana. At hindi lang si Doña Helena ang may gusto na manatiling tahimik ang nakaraan. Pati ang ama mo. Pinutol ang tawag. Huminga si Ana ng malalim. Ang puso niya ay kumakabog. Hindi lang ito tungkol sa Nanay Rosa. Hindi lang ito tungkol sa kasalukuyang katiwalian. Ito ay tungkol sa isang malaking, nakakabahala na web ng mga sikreto at koneksyon na nag-uugnay sa kanya, sa ama niya, at sa pamilya Ortiz. At may isa pang recording sa USB, hindi pa niya nabubuksan. Isang file na nakalagay sa isang subfolder na may pangalang Helena's Vendetta. Ang subfolder na Helena's Vendetta ay nagdulot ng lamig sa buong katawan ni Ana. Vendetta, paghihiganti. Hindi lang ito basta pagnanakaw. May mas personal na dahilan ang galit ni Doña Helena. Binuksan ni Ana ang folder. Sa loob ay may isa pang audio file at isang scanned diary entry. Mukhang luma. Pinatugtog ni Ana ang audio. Boses ito ng isang matandang babae. May edad na ngunit matalas pa rin. Hindi ko makakalimutan ang Villarruel na yon, ang maririnig sa recording. Ito ang boses ng ina ni Doña Helena.
ang lola ni Helena, ang matandang Villaruel, ang ama ni Ramon, at ang kanyang anak. Ang ganda ng mga salita nila. Pangako dito, pangako doon. Pero sa huli, ninakaw nila ang pangarap ng mga tao. Ang lupa ng pamilya nila Rosa, naipit sa kasunduan na yon. Ang pamilya Cruz. Hindi ko malimutan ang mukha ng nanay ng batang Rosa. Ang hapdi sa mga mata nito. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Ana. Pamilya nila Rosa. Ang pamilya Cruz. Hindi lang pala isang random na biktima si Nanay Rosa. Ang sarili nitong pamilya ang naapektuhan ng Mandawi Land Deal. Ang kanyang lolo, ang kanyang ama. Sila ang nagtulak para mawalan ng lupa ang mga ninuno ni Leo. At iyon ang pinagmulan ng paghihiganti ni Doña Helena, na dinala hanggang sa henerasyon niya. Ang galit na naramdaman ni Ana ay hindi kayang ilarawan. Ito ay halo ng sakit, kahihiyan, at isang naglalagablab na pagkapuot. Ang kanyang sariling pamilya ay naging bahagi ng pang-aapi na sumira sa pamilya ng nanay na nagmamahal sa kanya. Leo! Halos pabulong na sabi ni Ana, hindi makatingin sa asawa. Hinawakan ni Leo ang balikat niya. Ano yan, Ana? Nakita niya ang luhang pumapatak sa pisngi ni Ana. Nang ipakita ni Ana ang diary entry, doon nila nabasa ang buong kwento ng paghihiganti. Isinulat ng ina ni Doña Helena kung paano sila nagkaroon ng utang na loob sa mga Villaruel noon, na ginamit naman ng mga ito para manipulahin sila sa kasunduan sa lupa. At nang malaman nila ang tungkol sa pamilya Cruz, ang lola ni Helena ay nagtanim ng galit. Ang nanay ni Doña Helena ang nag-udyok kay Helena na ibalik ang sakit sa mga taong sa tingin nila ay naging dahilan ng kanilang paghihirap, gamit ang parehong taktika ng pang-aapi at kahihiyan. Si Nanay Rosa ang naging target dahil konektado ang apelyido nito sa lumang kasunduan na iyon. Kaya pala, bulong ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kaya pala ganoon na lang ang galit ni Doña Helena sa nanay. Akala niya, may bahagi din kami sa ginawa ninyo. Hindi, Leo. Umiiyak na, sabi ni Ana. Hindi namin alam. Hindi ko alam. Pero, ginamit kami. Ang pamilya ko. Ginamit para mandaya. Ang bigat ng apelyido ni Ana ay parang bakal na tumanglaw sa kanyang kaluluwa. Naalala ni Ana ang mga salita ni Ramon, huwag kang makialam. Ngayon, alam niya na kung bakit. Kinukubli ng kanyang ama ang isang malaking sikreto na direktang nakaugnay sa sakit na dinaranas ni Nanay Rosa. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam si Ana ng matinding pagod. Pero kasabay ng pagod ay isang naglalagablab na determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagtubos, pagbawi sa dangal ng mga krus, at paglinis sa bahid ng apelyidong Villaruel. Nang sumunod na umaga, bumaba si Nanay Rosa sa sala. Mukhang mas gumaan ang pakiramdam. Kahit papaano, naghanda siya ng kape para sa kanilang lahat. Anak, malumanay niyang sabi. Kung ano man yan, hindi ko alam. Pero naniniwala ako sa iyo. Gawin mo kung ano ang tama. Ang mga salita niya ay parang isang panalangin na nagbibigay lakas. Ngunit may isang detalye pa ang nananatili sa utak ni Ana. Sa mga lumang dokumento ng Mandawi Land Deal, may isang listahan ng mga pamilyang naapektuhan. May isang pangalan na biglang sumagi sa isip niya. Maria Cruz. Hindi lang ito pangalan. Ito ang pangalan ng lola ni Leo. Ang ina ni Nanay Rosa. Ang lupain na pinagbentahan ng sapilitan ay hindi lang konektado sa mga Cruz. Ito ang lupang ninuno ni Nanay Rosa. Ang lupain ni Maria Cruz. Ang lola ni Leo. Ang ina ni Nanay Rosa. Ang lupang ninuno. Ang katotohanan iyon ay parang malaking bato na gumulong sa dibdib ni Ana. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa ugat ng kanilang pamilya
na sa pilitang inagaw ng pamilya niya sa tulong ng mga Ortiz. Ang sakit ni Nanay Rosa ay hindi lang dahil sa kahihiyan sa palengke. Ito ay isang sakit na minana, isang sugat na bumalik. Umupo si Ana sa harap ni Nanay Rosa at Leo. Ang USB drive ay nasa lamesa. Hindi niya kayang itago pa. Kailangan nilang malaman ang buong katotohanan. Dahan-dahan, ikinuwento niya ang lahat. Ang Mandaue Land Deal, ang papel ng Villarruel and Sons Development, ang pirma ni Ramon, ang boses ng ina ni Doña Helena sa recording, ang bendeta nito, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pangalan ni Maria Cruz sa listahan ng mga pamilyang nawalan ng lupa. Natahimik si Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, parang hindi makapaniwala. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang aming lupa, ang lupa ng nanay ko, ang bawat salita ay may bahid ng matinding sakit, ng matagal ng sugat na muling nagdugo. Oo, nanay, mahinang sabi ni Ana, halos hindi marinig. Nakasaad sa mga dokumento. Ginipit po kayo noon para ibenta ang lupa. At ang lolo at papa ko po, sila ang tumulong sa Ortiz na gawin iyon. Hinawakan ni Leo ang kamay ng nanay niya. Ang mukha niya ay puno ng galit, hindi lang sa mga Ortiz, kundi sa pamilya Villarruel. Ibig sabihin, ganun ang ginawa nila sa pamilya natin. Leo, pakinggan mo ako, sabi ni Ana. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko ito ipinagtatanggol. Hindi ko alam. Pero ngayon na alam ko, gagawin ko ang lahat para ibalik ang katarungan. Ito ang pananagutan ko. Ito ang pananagutan ng apelyidong Villarruel. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mabigat. May galit sa mga mata ni Leo. Galit na noon pa lamang nakita ni Ana. Hindi para kay Ana, kundi para sa pangalan ng pamilya niya, para sa mga ninuno nila. Ngunit sa gitna ng galit, nakita rin ni Ana ang pag-unawa at pagmamahal. Si Leo, sa kabila ng lahat, ay hindi pa rin bumibitaw sa kanya. Hindi ko alam, Ana, mahinang sabi ni Nanay Rosa. Kung paano mangyayari iyon, matagal na yon. Ang dami ng pinagdaanan ng pamilya namin. Pero may katarungan pa rin, Nanay. Buong determinasyong sabi ni Ana. At ngayon na may hawak tayong ebidensya, mas malakas tayo. Ito ang pagkakataon para sa pagtubos, para sa atin. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ana. Ang pag-iisip na ang kanyang pamilya ay bahagi ng kasaysayan ng pang-aapi ng pamilya ni Leo ay nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Pero kasama rin nito ang isang malinaw na layunin. Hindi niya kayang burahin ang nakaraan, pero kaya niyang baguhin ang kinabukasan. Kinabukasan, nakatanggap si Ana ng tawag mula kay Sarah. Ana, ligtas ako. Nagtago lang ako, pero may narinig akong balita. May balak si Doña Helena na ilibing ang lahat ng ebidensya. May plano siyang i-shuffle ang mga assets ng Ortiz Holdings para mawalan ng bakas ang lahat ng transaksyon. Kailangan mong kumilos agad. Ang mga salita ni Sarah ay parang busina na nagpabalik kay Ana sa realidad. Walang oras para magluksa o magalit. Kailangan kumilos. Ang file na hawak niya ay hindi lang isang patunay ng nakaraan. Ito ang susi sa hinaharap. Nang tumingin si Ana kay Leo, nakita niya ang parehong apoy sa mga mata nito. Walang salita. Isang tango lang. Sapat na yun. Sila, magkasama, ay lalaban. Para sa nanay, para sa pamilya, para sa katarungan. Ang babala ni Sarah ay nagpatindi sa pagmamadali ni Ana. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ang planong i-shuffle ang assets ng Ortiz Holdings ay nangangahulugang mawawalan sila ng pagkakataon na patunayan ang katiwalian. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pag-agaw ng kasalukuyang katarungan. Buong magdamag silang magkasama ni Leo, nagbalangkas ng plano. Si Ana ang utak, si Leo ang kanyang lakas at suporta. Gumawa sila ng listahan ng mga legal na hakbang kung paano gagamitin ang mga dokumento sa USB. Ngunit higit sa legalidad,
Kailangan din nilang maging matalino sa paglapit sa media at publiko. Ang hiya na dinanas ni Nanay Rosa ay kailangang maging inspirasyon para sa ibang biktima. Kailangan natin ng tulong, Leo, sabi ni Ana habang nakatitig sa mga dokumento. Hindi natin ito kayang mag-isa. Sino ang pwedeng pagtiwalaan? Tanong ni Leo. Biglang sumagi sa isip ni Ana ang isang tao. Si Attorney Ramirez. Kilala siya sa paglaban sa mga kaso ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Wala siyang kinikilingan. Ngunit bago pa man sila makakilos, may panibagong hamon. Kumalat ang mas matinding tsismis sa Mandaue. Hindi lang tungkol sa personal na galit ni Ana. Ngayon, may mga nagkakalat na si Nanay Rosa raw ay nagpapagamit sa kanyang manugang para lang makaganti. At sinisiraan lang daw ni Ana ang pangalan ng Ortiz dahil sa inggit. Ang mga tsismis na ito ay sinadyang ikalat ng kampo ni Doña Helena para sirain ang kredibilidad ni Ana at paghiwalayin ang pamilya Cruz. Dahil dito, muling nalugmok si Nanay Rosa. Nagsimulang umiwas sa kanya ang ilang kapitbahay. Nakaramdam siya ng matinding hiya at lungkot. Baka nga anak, sabi niya kay Ana. Ang boses ay halos pabulong, masyado na itong malaki. Ako lang naman ang dahilan nito. Huwag mong sabihin yan, nanay. Buong lakas na, sabi ni Ana. Lumuhod siya sa harap ng nanay niya. Hindi ka po nag-iisa at hindi po kayo ang dahilan. Ang katiwalian po nila ang problema. At hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang katarungan. Kailangan ni Ana ng isang paraan para patunayan ang kanilang integridad at para ibalik ang kumpiyansa ni Nanay Rosa. Naalala niya ang sinabi ni Sarah tungkol sa utang na loob at kung paano ito ginagamit. Ngunit maaari ring itong gamitin para sa kabutihan. Nagdesisyon si Ana na kausapin ang ilang matatandang tindero sa palengke, mga saksi sa nakaraan na alam niyang may utang na loob sa pamilya ni Nanay Rosa o sa mga taong naging biktima ng Ortiz noon. Pinuntahan niya si Manang Celia, isang matandang tindera ng gulay na matagal nang nakikipag-ugnayan sa pamilya Cruz. Manang Celia, sabi ni Ana, alam ko po ang hirap ninyo, pero may pagkakataon po tayo ngayon. Nandito po ang mga ebidensya. Ipinakita ni Ana ang ilan sa mga dokumento sa USB nang walang detalye, ngunit sapat para maintindihan ni Manang Celia ang bigat ng pinag-uusapan. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Celia. Matagal ko nang gustong magsalita, Ana. Matagal na. Pero takot ako. Takot sa mga Ortiz. Hindi na po kayo mag-iisa, Manang. Pangako ni Ana. Sasamahan po namin kayo. Ang pag-usap na yon ay isang tagumpay. Si Manang Celia na may matinding utang na loob kay Maria Cruz dahil sa tulong na ibinigay nito noon, ay nagpasya na lumabas at magsalita. Hindi lamang siya kakatulong ni Ana, kundi magiging boses siya ng mga takot na biktima. Samantala, lumakas ang presensya ng mga tauhan ni Doña Helena sa palengke. Parang mga anino sila, nagbabantay, nag-intimidate. Ramdam ni Ana ang kanilang pagmamanman. Alam niyang sinusubukan siyang takutin. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Ana ng mga dokumento para kay Attorney Ramirez, nagring ang telepono ni Leo. Ito ang number ni Ramon. Ngunit hindi si Ramon ang kausap, isang boses na puno ng pagbabanta. Sabihin mo sa asawa mo, itigil niya ang paghuhukay. Dahil kung hindi, baka hindi na siya makita ng nanay niya. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, gaya ng buhay ng pamilya. Nang makita ni Ana ang putlang mukha ni Leo, alam na niya. Ang laban ay hindi na lang sa korte. Ito ay isang laban para sa kanilang buhay. Ang banta sa buhay ni Nanay Rosa ay nagbago ng lahat. Hindi na lang ito tungkol sa hustisya sa lupa o sa pang-aapi. Ito ay personal. Ito ay tungkol sa pamilya. Niyakap ni Leo si Ana. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot. Kailangan nating protektahan si nanay. Mahinang sabi ni Leo. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa kanya.
Walang mangyayari sa nanay. Buong determinasyong sagot ni Ana. Aagapan natin at gagamitin natin ito para labanan sila. Una nilang ginawa ay ilipat si Nanay Rosa sa isang ligtas na lugar, sa bahay ng isang malapit na kamag-anak ni Leo sa kabilang bayan. Mahirap para kay Nanay Rosa na iwan ang kanyang kinasanayang buhay, ngunit naunawaan niya ang panganib. Bago siya umalis, hinawakan niya ang kamay ni Ana. Mag-iingat ka, anak. Alam kong tama ang ginagawa mo. Ang mga salita niya ay nagbigay ng panibagong lakas kay Ana. Pagkatapos ay dumiretso sila ni Leo kay Attorney Ramirez. Ang opisina nito ay simple, walang karangyaan, pero ramdam mo ang integridad. Ibinigay ni Ana ang USB drive. Walang pag-aalinlangan, nilahad niya ang lahat. Ang Mandaue Land Deal, ang koneksyon ng Villaruel and Sons, ang vendetta ni Doña Helena, ang pangalan ni Maria Cruz, at maging ang mga banta sa kanilang buhay. Habang nakikinig si Attorney Ramirez, umuuga ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang matapos si Ana, kinuha niya ang USB. Miss Villaruel, ito ay isang napakalaking at napakadelikado. Ang ebidensya ninyo ay malakas, lalo na ang koneksyon sa nakaraan. Ngunit ang mga Ortiz ay hindi basta-basta. Handa silang gumawa ng kahit ano. Handa po kami, attorney? Sagot ni Ana. Matibay ang tinig. Para sa nanay. Para sa katarungan. Naunawaan ni Attorney Ramirez ang bigat ng desisyon ni Ana. Kung ganoon, maghanda tayo. Hindi ito magiging madali. Maraming susubukang sirain ang inyong kredibilidad at baka pati ang buhay ninyo. Samantala, dumating ang ganti ni Doña Helena sa palengke. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan para harapin si Manang Celia. Matanda. Huwag kang makialam. Banta ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay matigas. Hindi mo gustong makita ang galit ni Doña Helena. Kung magsalita ka, mawawala ang pwesto mo. Pati ang pamilya mo. Maghihirap. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na si Manang Celia. Ang suporta ni Ana at Leo at ang pag-aalala para kay Nanay Rosa ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na ako takot. Buong tapang na sagot ni Manang Celia. Kahit nanginginig ang boses. Matagal na kaming inapi. Oras na para lumabas ang katotohanan. Ang kanyang utang na loob kay Maria Cruz at ang hiya na dulot ng pang-aapi ay naging dahilan ng kanyang pagtindig. Nabalitaan ni Ana ang pangyayari. Lalo siyang humanga sa tapang ni Manang Celia. Ang kanilang maliit na hukbo ay dahan-dahang lumalaki. Isang araw, nakatanggap si Ana ng isang lumang, walang laman na sobre sa kanyang mailbox. Sa loob, may isang maliit na papel. Nakasulat dito ang isang pangalan at address ng isang lumang simbahan sa kabilang bayan. Walang lagda. Wala ring mensahe. Nakaramdam si Ana ng kakaibang kaba. Ito ba ay banta? O isang pahiwatig mula sa isang taong ayaw magpakilala? Posible kayang mula ito kay Ramon, isang senyales na nakasubaybay pa rin siya. Kahit sa malayo, hindi pa man sumisikat ang araw, nasa opisina na si Ana. Kasama si Attorney Ramirez, pinag-aaralan ang bawat detalye. Kailangan nating patunayan na mayroong pattern ng pang-aabuso, attorney, sabi ni Ana, ang mga mata ay matalim. Hindi lang isang insidente. At gagamitin natin ang kwento ni Nanay Rosa, sagot ni Attorney Ramirez. Bilang mukha ng lahat ng naapi, hindi na sila magtatago sa likod ng apelyido. Ang address ng lumang simbahan ay patuloy na gumugulo sa isip ni Ana. Sino ang nagpadala? Bakit doon? Hindi niya muna ito pinansin, kailangan niyang pagtuunan ng kaso. Ang nalalapit na hearing ay magiging kanilang pagkakataon para ilantad ang lahat. Si Attorney Ramirez ay bumuo ng isang matibay na kaso. Hindi lang ang mga dokumento mula sa USB ang kanilang ebidensya, kundi pati na rin ang salaysay ni Manang Celia na nagbigay ng testimonya tungkol sa panggigipit sa mga maliliit na may-ari ng lupa noon.
kabilang ang pamilya Cruz. Nagbigay din siya ng pangalan ng iba pang biktima na sumang-ayon na magsalita. Ang balita tungkol sa nalalapit na hearing ay kumalat ng mabilis sa Mandaue. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magtanong. Ang pangalan ng Ortiz Holdings ay nasa balita, hindi na sa magandang paraan. Nakaramdam si Doña Helena ng matinding galit at pagkabahala. Hindi niya inasahan na ganito kalalim ang huhukayin ni Ana. Sa gabi, bago ang hearing, tinawagan ni Ana si Ramon. Pa, magkakaroon po ng hearing bukas. Alam ko po ang lahat. Ang Mandaue Land Deal, ang papel ninyo, ang papel ng lolo. Sana po nandoon kayo. Walang sagot sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, isang buntong hininga. Ana, delikado. Hindi ko alam kung makakapunta ako. Sa boses ni Ramon, may halong takot at pagod. Kinabukasan, punong-puno ang korte. Maraming mga mamamayan ng Mandaue ang nandoon, lalo na ang mga tindero sa palengke. Dumating si Ana, kasama si Attorney Ramirez at si Leo, na seryoso ang muka, nakahawak sa kamay niya. Si Manang Celia ay nakaupo sa likod, nanginginig ngunit may determinasyon. Pumasok si Doña Helena Ortiz. Ang kanyang muka ay matigas, puno ng paghamak. Nakatingin siya kay Ana na parang isang insekto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot si Ana. Naramdaman niya ang presensya ni Nanay Rosa sa kanyang puso. Nagsimula ang hearing. Ibinigay ni Ana ang kanyang opening statement. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang away sa parking lot. Ito ay tungkol sa mga taong inagawan ng dangal, ng lupa at ng kinabukasan. Ito ay tungkol sa isang sistema ng pang-aapi na gumamit ng kapangyarihan at utang na loob para saktan ang mga walang laban. Nang tawagin si Manang Celia sa stand, nagsalita siya ng buong tapang. Ikunuwento niya ang kanyang karanasan, ang karanasan ng kanyang mga kapitbahay, at ang karanasan ng pamilya Cruz, ang pamilya ni Maria Cruz, kung paano sila pinilit na ibenta ang kanilang lupain sa napakamurang halaga. Sa kanyang mga salita, makikita ang sakit at pagkadismaya ng maraming taon. Tumindig si Doña Helena. Ang kanyang muka ay galit na galit. Puro kasinungalingan. Ginagamit lang nila ang matandang ito para siraan kami. Ngunit nagpatuloy si Ana. Inilatag niya ang mga dokumento mula sa USB drive. Ang mga kontrata, ang mga pirma, ang mga audio recordings. Isa-isa niyang ipinakita ang mga ebidensya ng katiwalian sa mga kasalukuyang proyekto at ang koneksyon nito sa lumang Mandaue Land Deal. Nang patugtugin ang audio recording ng boses ng ina ni Doña Helena na nagdedetalye ng bendeta laban sa pamilya Cruz at Villaruel, biglang namutla si Doña Helena. Ang kanyang pagpapanggap na inosente ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit may bakas ng takot. May isang anino ang pumasok sa courtroom. Tahimik na umupo sa likod. Si Ramon Villaruel. Ang kanyang mukha ay seryoso, nakatitig sa anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng sari-saring emosyon, pagkabigla, kahihiyan, at isang bahid ng pagmamalaki. Ang kasong ito, sabi ni Ana, ang boses ay buong lakas at malinaw, ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng hustisya para kay Nanay Rosa. Ito ay tungkol sa pagtubos. Pagtubos sa mga pagkakamali ng nakaraan. Pagpapakita na ang apelhido ay hindi dapat maging instrumento ng pang-aapi, kundi isang simbolo ng katotohanan at katarungan. Namutla si Doña Helena nang marinig ang boses ng kanyang ina mula sa recording, detalye ng vendetta laban sa pamilya Cruz at Villaruel. Ang kanyang maskara ng pagiging inosente ay tuluyang nawala. Napalitan ng matinding galit at pagkabigla. Narinig ng lahat ang tunay na motibo sa likod ng kanyang paghamak kay Nanay Rosa. Puro kasinungalingan. Sigaw ni Doña Helena. Tumindig mula sa kanyang upuan. Halos masira ang mic. Ginamit mo lang ang matandang recording na yan
para sirain ang pangalan ko. Ito ay personal na paghihiganti mo, Ana Villaruel, dahil sa mga lumang issue na wala kang alam. May alam po ako, Doña Helena. Matapang na sagot ni Ana na natiling kalmado. At ang alam ko ay ang pamilya Cruz, ang pamilya ng nanay ko, ang inyong ina Pinoon. At hanggang ngayon, patuloy ninyo silang inaapi. Ang hiya na idinulot ninyo sa palengke ay isang pagpapatuloy ng bendeta na sinimulan ng inyong ina. Ang apelyido ninyo ay naging simbolo ng pang-aabuso at ang apelyido namin may bahagi rin sa pagkakamaling iyon. Ang huling pangungusap ni Ana ay nagpatigil sa lahat. Ang pag-amin niya tungkol sa pagkakasala ng kanyang sariling pamilya ay nagbigay ng bigat sa kanyang mga salita. Isang bulong ang kumalat sa loob ng courtroom. Tumingin si Ana sa gawin ni Ramon na tahimik na nakaupo sa likod. Nakita niya ang kanyang ama. Ang kanyang muka ay halos hindi mabasa, ngunit may bahid ng pagkadismaya at sakit. Hindi nagsalita si Ramon, ngunit sa kanyang mga mata may nakita si Ana na isang pagtanggap. Pagtanggap sa katotohanan. Sinubukan ng abogado ni Doña Helena na sirain ang kredibilidad ni Ana. Binibini, ang galit niyo po ay nauunawaan namin. Ngunit kayo po mismo ang nagsabi na ang inyong ama ay konektado sa kasong ito. Hindi kaya personal na po ang inyong motibo? Ginagamit niyo lang ba ang inyong bagong pamilya para takpan ang lumang kasalanan ng inyong apelyido? Hindi po ako nagtatago, attorney, sagot ni Ana, buong lakas. Hindi po ako nagtatakip ng kasalanan. Inilalantad ko po ito. Ang pinipilit kong itago ay ang mga taong tulad ni Doña Helena na ginagamit ang nakaraan para patuloy na mangapi sa kasalukuyan. Sa puntong iyon, isang matandang babae na nakaupo sa likuran ni Manang Celia ang biglang tumindig. Tama, totoo ang sinasabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang pamilya namin ay inagawan din ng lupa noon. Nasa listahan din ang pangalan namin. Kasunod niya, tumayo rin ang isa pa at isa pa. Ang mga dating biktima ng Mandawi Land Deal na matagal nang natatakot magsalita ay dahan-dahang tumitindig. Binabasag ang katahimikan ng courtroom. Ang dating mga anino, ngayon ay nagkakaroon ng boses. Ang hiya na matagal nilang dinala, unti-unting napapalitan ng tapang. Hindi na makakibo si Doña Helena. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho na. Ang hukom ay kumatok ng martilyo. Order in the court. Dahil sa mga bagong testimonya at ebidensyang inilatag, at dahil sa matinding conflict of interest at potential obstruction of justice, ang korte ay nagdedesisyon na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa Ortiz Holdings at pansamantalang sinususpinde ang lahat ng proyekto nito. Doña Helena Ortiz, meron kayong karapatang manahimik. Ngunit bago pa man matapos ang hukom, tumayo si Ramon. Lumakad siya patungo sa gitna ng courtroom. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ana. Ang bawat hakbang niya ay parang libong taong gulang. Naramdaman ni Ana ang tibok ng puso niya. Ana, malakas na sabi ni Ramon. Ang boses ay matatag, puno ng awtoridad na matagal nang nakalimutan ni Ana. Ngunit ngayon ay may bahid ng pagsisisi. Ang iyong lolo at ako, meron kaming mga pagkakamali. Pero ikaw, anak ko, ikaw ang katotohanan. Ipagpatuloy mo ang laban. Nagyelo ang courtroom nang tumindig si Ramon Villaruel at ipahayag ang kanyang pagkakamali. Ang dating kinikilalang haligi ng lipunan, ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat, nagpapakumbaba. Ang kanyang mga salita ay hindi lang basta pag-amin. Ito ay isang paglaya, hindi lamang para kay Ana, kundi para na rin sa kanyang sarili. Naiyak si Ana, hindi sa galit, kundi sa relief. Ang pader na matagal nang naghihiwalay sa kanila ng ama
ay unti-unting gumuho. Ang hukom, matapos marinig ang testimonya ni Ramon at ang dumaraming bilang ng mga naglakas loob na biktima, ay naglabas ng pinal na desisyon. Dahil sa mga ebidensyang inilatag at sa patuloy na paglabag sa batas ng Ortiz Holdings at sa pagharang sa katarungan, ang korte ay nagdedesisyon na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa Ortiz Holdings sa mas malalim na antas. Ang lahat ng proyekto ay formal na sinususpinde at si Doña Helena Ortiz ay formal na kinasuhan ng maramihang kaso ng korupsyon, pananakot at paglabag sa karapatang pantao. Agad siyang aarestuhin. Nagtangkang magprotesta si Doña Helena, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Inilabas siya ng mga pulis. Ang kanyang dating karangyaan ay napalitan ng kahihiyan. Ang mga mata ng mga tao ay hindi natakot, kundi puno ng katarungan. Pagkatapos ng hearing, tahimik na lumapit si Ramon kay Ana. "Pasensya na anak," mahinang sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Naging bulag ako sa kapangyarihan. Naging takot akong harapin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ipinagpalit ko ang iyong karangalan at ang aking prinsipyo sa posisyon." Hinawakan ni Ana ang kamay ng ama. "Matagal ko po kayong hinintay pa, pero ngayon, nakita ko na kayo." Hindi ito madaling pagpapatawad, ngunit ito ay isang simula ng paghilom. Ang kanilang muling pagkakasundo ay hindi dahil sa pera o posisyon, kundi sa katotohanan at pagmamahal. Sumunod silang tatlo, si Ana, Leo at Ramon, kay Nanay Rosa. Nang makita ni Nanay Rosa si Ramon, may bahid ng sakit sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ramon, lumuhod si Ana sa harap ng nanay niya. "Nanay, humihingi po ako ng tawad para sa pagkakamali ng pamilya ko. Ngunit ngayon, ibinalik na po natin ang dangal ng inyong pamilya. Hindi na po kayo kailanman mangangamba na may aapi sa inyo." Niyakap ni Nanay Rosa si Ana, umiiyak. "Salamat, anak. Salamat." Ang mga luhang yon ay hindi lang para sa sakit ng nakaraan, kundi para sa kagalakan ng katarungan at pagmamahal. Ang address ng lumang simbahan. Nang puntahan ni Ana, doon niya nakita ang isang matandang tagapag-alaga ng simbahan, isang dating empleyado ng Villarruel and Sons na naging saksi sa Mandawi Land Deal. Siya ang nagpadala ng sobre. Hindi niya kayang magsalita sa korte, ngunit sa simbahan, sa harap ng Diyos, doon niya inilahad ang kanyang pagsisisi at pag-asa na mabigyan ng katarungan ang mga naapi. Isang huling piraso ng puzzle na nagbigay ng kapayapaan sa kaluluwa. Lumipas ang mga linggo. Ang Mandawi ay nagbago. Hindi na takot ang mga tao. Nagsimulang mamukadkad muli ang palengke. Si Nanay Rosa ay bumalik sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakayuko, kundi nakangiti at puno ng pagmamalaki. Ang respeto ay ibinalik sa kanya ng komunidad. Hindi lang dahil sa katarungan, kundi dahil sa kanyang pagtindig. Si Ana at Leo ay nagtayo ng isang maliit na pro bono law firm sa Mandawi na nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Si Ramon, sa kabila ng kanyang edad, ay naging tagapayo nila, gamit ang kanyang karanasan para iwasto ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa huli, ang hustisya ay hindi lang fanquit sa papel. Ito ay ang paghilom ng mga sugat, ang pagtubos ng mga pagkakamali, at ang pagtindig ng mga pinanghinaan ng loob. Ang apelyido ni Ana, Villarruel Cruz, ay hindi na simbolo ng dibisyon, kundi ng pagkakaisa, pag-asa, at isang matibay na pagmamahal na kayang labanan ang lahat ng pagsubok. Ang kwentong puso ay nagtapos na may tunay na katarungan at isang pag-asa para sa lahat na ang bawat paghihirap ay may katumbas na paghilom. At dito po sa Boses ng Pagmamahal,
Nagtatapos ang kwento ng isang pag-ibig na sinubok ng nakaraan, ngunit pinatibay ng katotohanan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni Ana, ni Leo at ni Nanay Rosa. Salamat sa inyong oras, sa inyong emosyon at sa bawat buntong hininga na ibinahagi ninyo sa amin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko po mapigilang hindi maramdaman ang bigat sa dibdib, lalo na sa eksena kung saan niyurakan ang dangal ni Nanay Rosa sa harap ng maraming tao. Sapagkat ang kwentong ito ay hango sa mga totoong damdamin. Ito ay inspirasyon mula sa tahimik na lakas ng mga ina, sa mga laban na hindi nakikita at sa dignidad na ipinaglalaban sa bawat araw. Ipinakita sa atin ni Ana na ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi sa paghilom, na ang pagpapatawad, gaano man kahirap, ang siyang nagpapalaya. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kwento ng pagtindig, isang maliit na apoy ng pag-asa na hindi kayang patayin ng anumang unos. At higit sa lahat, ang pag-ibig. Pag-ibig na nagbibigay lakas, nagpapatawad, at nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, mayroong liwanag na naghihintay. Ngayon, nais ko pong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Ana, kaya mo bang patawarin ang isang amang minsan kang tinalikuran para sa mas malaking paghilom ng pamilya? Nais naming marinig ang inyong saloobin. Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. At kung napukaw ng kwentong ito ang inyong puso, mangyari po lamang na i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa Boses ng Pagmamahal para sa marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa atin. Muli, ako po si Jenny, nag-iiwan sa inyo ng isang mainit na yakap hanggang sa muli nating pagkikita. Ang kwentong inyong napakinggan ay Ang Dangal ni Nanay Rosa. Ang kwentong ito ay orihinal na likha para sa Boses ng Pagmamahal. Tagapagsalaysay, Jenny.